worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
If we need compassion, if we ask for mercy, seeking out for forgiveness for all the fault we committed, we can turn to Him, only to Him. If we need kindness, if we need redemption, one who understands us, one who looked past the past, we can count on Him, only to Him. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus, the author of salvation. If we need compassion, if we ask for mercy, seeking out for forgiveness for all the fault we committed, we can turn to Him, only to Him. If we need kindness, if we need redemption, one who understands us, one who looked past the past, we can count on Him, only to Him. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus, the author of salvation. Send forward, Lord, to Him. Cast all your burdens to Him, because He is our willing Savior. Our God, our Savior, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus, the author of salvation. The author of salvation. The author of salvation.
Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Pinagpala po kami na magi kaming bahagi ng tinatawag nating Biyernes Santo. Sabi ni Haring Solomon, higit na mabuti ang araw ng kamatayan kaysa sa araw ng pagsilang. At ang binabanggit niya dyan, yung ginawa ng Panginoong Yesus sa atin. Amen. Na sa kanya kamatayan, pinaganda niya ang buhay nating lahat. At thank you Lord na hindi ginalulungkot ang Holy Friday. Yan ay Good Friday para sa atin. Kasi hindi lamang tuwing Good Friday, hindi lamang tuwing Biyernes Santo, inaalaala ang kamatayan ng Panginoong Hesus, kundi ang sabi ni San Pablo, lagi kong pinapaalala sa inyo ang mabuting balita na aking ipinangaral sa inyo. Sa pamamagitan niyan, naliligtas kayo kung matatag ninyong pinangahawakan ang lahat ng ipinangaral ko. Maliban na nga lamang kung kayo ay sumampalataya na hindi iniisip ang inyong sinampalatayanan. Kaya thank you po Lord. Magandang Good Friday po sa inyong lahat. Magandang umaga po mga kapatid. Good morning, Jesus. Salamat po at binigyan po ng pagkakataon na tayo po'y makapag-aral ng salita ng ating Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin muna. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa, at sa kapangyarihan at sa Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, patnubayan niyo po ang umagang ito. Panginoon, inaamin namin ang aming kawalan. Pangunahan niyo po kami. Anointing Lord, double portion of your anointing, wisdom, insight, revelation Lord. Mangusap po kayo sa sandaling ito. Kami pong lahat ay makikinig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay. Mga kapatid, ang ating pong lesson about King of the Cross. Dito po sa John 19, verse 17 to 22. Babasahin ko po sa inyo. John 19, verse 17 to 22. Inilabas siyang pasan ang kanyang krus papunta sa lugar na kung tawagi lugar ng bungo. Golgotha sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus. Kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Isinulat ni Pilato ang ganitong mga salita at ipinalagay sa krus si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nakasulat ito sa mga wikang Arameo, Latin at Griego. Maraming Hudyo ang nakabasa nito dahil malapit lang sa lungsod ang lugar kung saan ipinako sa krus si Jesus. Nagreklamo ang mga namamahalang pari kay Pilato. Hindi dapat hari ng mga Hudyo ang isinulat niyo, kundi sinabi ng taong ito na siya raw ang hari ng mga Hudyo. Ngunit sinagot sila ni Pilato, kung ano ang isinulat ko, iyon na. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Tawagin po natin si Minister Boy. Ay, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tandaan natin na itong araw na to ng Holy Friday, dito ginanap ng ating Panginoong Diyos ang pinakamagagandang bagay para sa buhay ng bawat isa, para sa lahat ng tao. Amen. Ang sabi nga ni San Pablo, pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin na ngayon ibinabahagi ko sa inyo. Amen. Kailangang manamnam natin ang kagandahan ng ating relihiyon, yung hiwaga ng ating relihiyon, na si Jesus ay nahayag ng maging tao, pinatunayan ito ng banal na Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa buong sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat, at sa langit ay tinanggap. Yung 1 Corinthians 2 verse 9, mga kapatid,
na hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tainga, at hindi pa sumagi sa isip ng tao. Ang napakagandang inihanda ng Diyos sa lahat ng umiibig sa Kanya, yaan ay para lamang doon sa mga hindi pa sinasamahan ng banal na Espiritu. Yan ang dati nating buhay. Wala tayong kaalam-alam. Pero ngayon, kita na ng ating mata, namulat ng ating mata, naririnig na ng ating tainga, at punong-puno ang ating isipan ng kagandahan ng Diyos. Amen? Kaya dahil siya mismo ang nagturo sa atin na umibig sa Kanya. Kaya kita na natin ang kagandahan ng buhay na nakaugnay sa Diyos, alaalaga ng Diyos, buhay na para sa Diyos. Amen? Nung magkatawang tao ang Panginoong Yesus, siya ay tatlong bagay ang ginampanan niya. Tatlong mahalagang bagay. Una ay bilang propeta, pari, at hari. Propeta, pari, at hari. Ginampanan lahat ng Panginoong Yesus yan. Bilang propeta, si Jesus ang ultimate mouthpiece ng Panginoon. Noong unang panahon, nangungusap ang Diyos sa tao sa pamamagitan ng mga propeta, sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon. Ngunit sa panahon natin, maging hanggang sa panahon natin, ang Panginoong Jesus ay ang gamit ng ating Ama upang mangusap sa ating lahat. Amen? Siya yung pinaka-messenger of God sa tao. Kaya kung tawagin natin siya ay message bearer. Amen? Kaya tandaan natin na sabi ni Moises, mula sa inyo ay pipili ako ng isang propeta na katulad ko. Yun, ang Panginoong Yesus nga ang binabanggit. A prophet like unto Moses. Amen? Kaya ngayon, as priest, si Jesus ang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Siya mismo, inoffer niya yung kanyang sarili bilang handog. At ang sabi ng Biblia ay, yun ay sapat na. Amen? Final offering, final and perfect sacrifice. Final and perfect. Hindi lamang ating sin offering, kundi siya yung pinaka-propitiation, pantanggal ng galit sa Diyos, pantanggal ng galit ng Diyos. Kaya siya yung ating, bilang pari, siya yung ating sin bearer. Bilang propeta, siya yung ating message bearer. Bilang pari, siya yung ating sin bearer. Amen? At kaya tayo ngayon ay merong great high priest na nasa langit. Kaya napakaganda kasi si Jesus, ang handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao. Hindi lamang ng mababait na tao, kundi para sa lahat ng tao. Yun ay nakatala sa 1 John 2, verse 2. Kaya as a prophet, Jesus represent God to man. Siya yung representative ng Diyos sa tao bilang propeta. At bilang pari, siya yung ating representative sa Diyos. Siya yung representative ng tao. Amen. Dati, pag kami pangangailangan tayo sa Diyos, hanap pa tayo ng pari. Pero ngayon, yung ating pari, nasa kalangitan mismo. Isang dalangin mo lang, siya ipatuloy na namamagitan. Kaya tinitiyak ng Biblia na ang lahat ng lalapit sa Diyos, sa pamamagitan niya ay kanyang kayang-kayang tulungan. Kasi si Jesus ay nabubuhay magpakailanman. Noon pang araw yung Biyernes Santo, inaala-alala na lang natin, mga kapatid. Pero sa iyong pag-aalaala, sa iyong pag-meditate, diinan mo na ang lahat ng ginawa ng Panginoong Yesus ay para sa iyo. Gawin mong personal. At bilang hari, nasa Kanya ang lahat ng pinakamataas na kapamahalaan at kapangyarihan. He holds supreme authority and power over all creation. Pati sa simbahan, pati sa gobyerno, at nawa siya rin ang maghari sa bawat pamilyang Pilipino. Amen? At siya yung ating reigning king. Lahat ng nakipag-isa kay Kristo, sabi ng Biblia, sa puso ng mga nananalig sa Kanya, nagsimula nang maghari ang Diyos. Naalala ko tuloy nung araw, alam nyo ba na ang tao ay
ang bayan ng Diyos ay pinamumunuan mismo ng Diyos mismo. Ang Diyos ang kanilang hari. Kaya lamang, dahil sa inggit sa mga taga-ibang bayan na nakapaligid sa sa mga Israelites, nanghingi silang pilit ng hari sa Diyos. Pagka mapilit ang tao, pinagbibigyan ng Diyos eh. Kaya mula nung ang tao ay pinagharian ng kapwa-tao, ayun, nagkagulo-gulo na ang buhay, nagkawindang-windang na. Pero yaan, mga kapatid, yaang pamumuno ng Diyos na sa tao, ang pangalan niyan ay theocracy. Theocracy, yung pamamahala ng Diyos sa tao. Yaan ay nire-restore ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Huwag niyong kalilimutan ng Isaiah 9:6 na ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Amen? Kaya napakaganda niyang katotohanan na yan. At ang kanyang paghahari, hindi malilimutan ng Diyos yan. Ang Luke 1:31 hanggang 33, takot na takot si Maria nung sabihin na siya ay maglilihi. Pero ang sabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Maria, sapagkat ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya ay tatawagin mong Jesus. Siya ay magiging dakila. Mamanahin niya ang trono ng kanyang amang si David, ibibigay sa kanya ang pamamahala. Amen? At siya ay tatawaging anak ng kataas-taasan. Ang kanyang paghahari ay magpakailanman at ang kanyang pamumuno ay walang hanggan. Thank you, Lord, Diyos, sa mga katotohanan yan. Mga kapatid, nung minsan, nung naghahanap yung tatlong mago, natatandaan nyo ba? Yung mensahe ng Pasko, hinahanap nila kung saan ipinanganak si Jesus. Ang sabi nung tatlong mago, nasaan? Saan ipinanganak? Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nasaan? So, nung minsan, tandaan ninyo, ang tinatanong nila, yung hari ng mga Hudyo. Nung iniimbestiga ni Pilato, ang Panginoong Hesus, huwag na yun, tatapik na ni Brother Jerry yun. Si Nathaniel. Nathaniel dumarating, sabi ng Panginoong Hesus, ito ang tunay na Hudyo, sabi niya, ito ang tunay na Israelita. Hindi nagkukunwari, walang anumang pandaraya. Tapos sabi ni Nathaniel sa kanya, paano niyo po ako nakilala? Bago ka pa man tawagin ng kasama mo, nakita na kita sa ilalim ng puno. Tapos alam niyo, ang deklarasyon ni Nathaniel, kayo po ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel. Amen? Nakita niyo dyan, hindi kami nagngangaral ng sa amin lang sarili. Lahat yan ay nakasulat, mga kapatid. Kaya, thank you, Lord. At mamaya, maririnig nyo yung investigasyon ni Pilato. Sa Panginoong Hesus, makikita nyo na kung paanong tinanggap ni Pilato si Jesus bilang hari. Pero hindi pangkaraniwang hari, kundi spiritual king, above and beyond Pilate. Hindi, tandaan ninyo, dumating ang Panginoong Hesus sa lupa, hindi para pakialaman ang pamumuno ng sino mang hari o sino mang pinuno. Dumating ang Panginoong Hesus, iisa lang pamamahala ang naapektuhan ng kanyang pagparito. Alam niyo kung ano? Yung kingdom of darkness. Kaya pagkasabi niya ng it is finished, naku, napakaganda niyan para sa ating lahat na nananalig sa Kanya, mga kapatid. Kaya thank you, Lord. At ang cross, yan ay hindi pangkaraniwang execution niya cross. Yan ay planado lahat ni Lord. Amen? At diyan, ginawa ng Panginoong Hesus yung kanyang substitutionary sacrifice. Our suffering king. Yung imbis na ang tao ang mag-suffer, si Lord Jesus na. Yan ang tinatawag na king on the cross. Amen? Sa pamamagitan ng cross, inireveal niya yung kanyang kapangyarihan. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians 1:18, sa mga napapahamak, ang cross ni Jesus ay kahangalan. Pero sa mga inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sabi ni San Pablo, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat yan ay kapangyarihan ng Diyos
sa ikaliligtas. Una ay ng mga Hudyo, gayon din ng mga Grego. Ibig sabihin, para sa lahat ng tao. Kaya sa cross, inihayag ni Jesus ang kanyang kapangyarihan. At sa cross din niya ipinadama sa atin yung kanyang tunay na pagmamahal. Amen? Mahal ni Jesus ang lahat ng kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. At ngayon ay ipakikita niya kung gaano niya sila kamahal. Kahit na gaano tayo kalayo sa Diyos, kahit na gaano tayo karumi, makasalanan, malayong malayo sa Diyos, parang hindi ka ibig-ibig, pero ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa bawat isa nang siya ay mabayubay sa krus. Tandaan natin, ang Diyos ay banal, pero hindi lamang siya basta banal, kundi siya ay makatarungan. At dahil tayo ay makasalanan, hindi pwedeng palampasin ang ating mga pagkakasala. Yung kanyang pagiging makatarungan ay nangihingi, yung kanyang kabanalan ay nangihingi ng katarungan. Kaya sa cross, nagtagpo-tagpo lahat yan. Yung justice, mercy, and love ni Lord. At salamat na lang, mercy prevailed. Yung sobrang pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya ngayon, nandito tayo. Kaya pagka nagsasabing siyang Kristiyano, tapos hindi niya matiyak ang kanya kaligtasan, hindi tunay na Kristiyano yan, mga kapatid. Winawalang kabuluhan mo ang pag-ibig ni Lord na ipinakita sa pamamagitan ng cross. Amen? At sa cross ni Kristo, sa cross, tinanggal niyang lahat ng ating mga kalumbayan, kahapisan, mga pagtitiis, kahirapan, dinala niya lahat ng Panginoong Jesus diyan. At sa pamamagitan ng cross, ikaw na Hudyo na dating malapit sa Diyos, tayo na mga hintil na malayo sa Diyos, kapwa na tayo makalalapit sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Kung gayon, dahil ganon, hindi na tayo dayuhan, kundi tayo ay mga kababayan ng mga hinirang. Wala nang hadlang, wala nang away-away kay Hudyo, kay hintil, kay Kristo, pare-parehas na lang tayo. Kapwa tayo makalalapit sa Ama, sapagkat tayo ay hindi na dayuhan, tayo ay mga kababayan ng mga hinirang. Kabilang tayong lahat sa Kanyang sambahayan. Amen? Kaya pagka na kay Kristo ka, manatili ka lang. Alam mo, tumatalo sa tao, yung kanyang sarili, kakulangan ng pananalig. Kung ano nakasulat, yun ang paninindigan mo. Amen? Pagka na kay Kristo ang tao, dapat wala ka ng ibang kinatatakutan. Wala kang pwedeng ikalungkot. Ang na kay Kristo, tiyak ang buhay. Amen? Walang pakikipagsapalaran. Kaya salamat sa tandaan natin sa cross ni Jesus Christ. Kaya nga pala sabi ni San Pablo, wala na akong ipinagmamapuri, kundi ang cross ni Jesus Christ. Sapagkat sa pamamagitan ng cross, patay na ako sa sanlibutan, at ang sanlibutan naman ay patay na rin para sa akin. Ibig sabihin, kailangan magpasya ka na ikaw ay para na sa Diyos. Hindi mahalaga ang mga panlabas na anyo ng kabanalan. Ang mahalaga ay ang pagiging bagong nilalang kay Kristo. Tayo na mga na kay Jesus ngayon, kung ang pagsamba natin ay sa Espiritu at ang kaligayahan natin, walang iba kundi si Kristo. Kaya sa pamamagitan ng cross ni Jesus Christ, nagkaroon tayo ng kakaibang ugnayan muli sa Diyos. Tayo na dating malayong-malayo, tayo nailapit. Dati tayong mga kaaway, kagalit ng Diyos. Pero sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, sa pamamagitan ng kamatayan sa cross, muli tayong nailapit at napabanal. Nagi tayong katanggap-tanggap, marapat sa harapan ng Diyos. Amen? At dito, sa pamamagitan ng cross ni Jesus Christ, nararanasan na natin ngayon yung personal love, joy, and peace na bunga ng ating pakikipag-isa sa Panginoong Yesus. Bunga ng fellowship. Kaya kapag wala kay Kristo ang tao at hindi niya nararanasan ng tunay na pakikipag-isa, yung fellowship, hindi niya mararanasan yung personal love, joy, and peace ni Lord. Amen? Pero dahil tayo na kay Kristo, thank you, Lord. Nakita na ng ating mata, narinig ng tainga, at
punong-puno ang ating isipan sa kabutihan ng ating Panginoon na patuloy nating nararanasan. Amen? So, thank you Lord na tandaan natin, hindi nagkasala si Kristo. Pero dahil sa atin, ibinilang siyang makasalanan upang tayo hindi lamang basta mapatawad sa kasalanan, kundi mailapit na muli sa Diyos at mapabanal. Huwag mong pawalan ng kabuluhan ng kamatayan ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, bagamat siya'y mayaman, ay nagpakadukha upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan, tayo ay magsiyaman. Hindi lamang kaligtasan ng dulot ng Panginoong Hesus sa buhay ng tao, kundi pag-angat, pag-asenso, pagganda, magiging makulay na makulay ang buhay mo. Yung dati mong problema, andun pa rin, pero salamat na lamang at maiintindihan mong mabuti na mula nang tanggapin mo ang Panginoong Hesus, hindi na siya umalis sa piling mo. Kasama mo na siya. Katulong mo sa lahat ng pagharap mo sa problema mo. Amen? Hindi ka na nag-iisa sa buhay. Yun, kakampi na natin ang Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng cross, hindi lamang natin tinanggap ang kapatawaran, kundi binuran niya ang lahat ng masama nating nakaraan. At binigyan tayo ng isang magandang buhay, isang panimula ng buhay na nakaugnay sa kanya, alaalagaan niya. Amen? Kaya salamat sa Diyos. At ngayon, sa cross, kaya tinawag yan na King on the cross, kasi sa cross, siya yung ating conquering King. Lahat ng aking binanggit, hindi kaya ng tao yan sa sarili niya. Kung hindi bumaba ang Panginoong Hesus mula sa langit at nagkatawang tao, mananatili tayo sa dati nating kalagayan. Walang kapag-apag-asang tao ng mga biktima ng kasamaan. Pero salamat na lamang at dahil sa ganda ng hiwaga ng ating relihiyon sa 1 Timothy 3:16, tayo ngayon ay pinararanas ng Diyos ng kakaibang biyaya na halos hindi mo maipaliwanag. Mga kapatid, nawa intindihin niyo naman ang mga sinasabi ko. So, sa cross, tinanggap natin ang kakaibang kalayaan. Kasi hindi lamang naman conquering King si Lord Jesus, kundi siya rin yung ating liberating King. Hari na mapagpalaya. Amen? Pinalaya niya tayo sa lahat ng kahapisan, lahat ng mga paghihirap, lahat ng mga tiisin, lahat ng kabigatan ng buhay na dulot ng kasalanan. Dahil sa cross, pinawi ni Lord ang lahat ng balakid, lahat ng umaalipin sa atin, nakabalo tayo dyan. Pinalaya tayo ng Panginoong Hesus sa kapangyarihan ni Satan. Mula nang sabihin niyang, it is finished. Unawain niyo yung salitang, it is finished. Ano pang katatakutan mo? Ginapi na. Si Satan, isa yung, talunang kaawa yan. Hindi mo dapat katakutan yan. Kaya ako, kung may kinatatakutan man ako ngayon, yung takbo ng sanlibutan. Kasi naitanim na dyan, nakatanim na dyan, implanted na riyan ang kasamaan sa sanlibutan at maging doon sa ating mga sarili. Nakatanim ang kasalanan. Kaya nga sabi ni San Pablo, sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na puno ng kasalanan na nagdadala sa akin sa kamatayan. So, maging tayong aware, kailangan alam mo, kapahamakan ang dulo ng buhay na walang alam. Kaya kailangan aral ng aral. Hindi lamang tayo pinatawad sa nakaraan nating kasalanan, kundi pati sa kasalukuyan, pati yung hindi mo pa nagagawa na kasalanan, pinatawad ka na ni Lord yan. Alam mo, sabi nga na isang tagapagturo, lubos kong pinaniniwalaan. Alam nyo, kung merong tao na sa ngayon ay mapupunta ng impyerno, hindi na kasalanan ang magdadala sa kanya sa impyerno. Alam niyo kung ano? Yung pag-reject, yung pagtanggi kay Hesus Kristo. Sapagkat ang lahat ng kasalanan ay bayad na. Bayad na. Tatanggapin mo na lamang si Hesus hindi lamang para maunawa mo na ikay pinatawad na, kundi para pagandahin ang iyong buhay. Ang hangad niya ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Kasi sa pag-alam ng katotohanan, palalayain ka. Hindi lamang sa kasalanan, kundi pati sa kahirapan. Palalayain ka sa lahat ng iyong mga karamdaman.
Palalayain ka sa lahat ng mga taong makukulit sa iyong paligid. Pagagandahin. Pagagandahin hindi lamang yung buhay espiritual mo, kundi pati yung physical, moral, lahat. Gaganda lahat yan. Kasi, sabi ko nga kanina, hindi na tayo nabubuhay para sa sarili natin. Amen? Kaya, ang mahalaga ay ang pagiging bagong nilalang kay Kristo. Kaya salamat sa Diyos, wala na rin tayo sa sumpa. Pinalaya. Christ redeemed us from the curse of the law. Ang sabi ng Galatians 3:13. At bakit tayo pinalaya sa sumpa ng kautusan? Para ang lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham ay matanggap natin, tayo na mga hentil. Amen? Biro mo yan. Ang napakaganda ng pangako ng Diyos kay Abraham. Magiging siyang pagpapalain, ay ikaw ay aking pagpapalain at magiging kang pagpapala sa marami. At tayo na pinalaya sa sumpa, para matanggap natin, para tayo man ay mapagpala at maging pagpapala para sa marami. Amen? At wala na rin tayo sa kahatulan. Kung nag-aantay man tayo ng judgment ngayon, ang judgment na inaantay natin yung reward, yung white throne judgment. Wala na tayo sa Bema judgment. Kasi kung meron man tayong kasalanan nakikita ng ating Ama ngayon, napapalitan, kayang-kayang i-cover ng Panginoong Yesus yan. Amen? Hindi na yung ating kasalanan ang nakikita ng ating Ama sa langit, kundi ang Panginoong Yesus na sumasa atin, sumasayo, sumasa akin. Kaya thank you Lord sa buhay na ang ganda-ganda ng mga katotohanan. So, tandaan natin, sa cross ni Jesus Christ, nagtagpo-tagpo yung love, justice, mercy, holiness of God. At thank you Lord na naig ang kanyang mercy and love, kaya tayo ngayon ay nandito. Alam na natin na hindi ikinalulungkot ang Holy Friday. Bagkus yan ay katuwaan ng mga tunay na Kristiyano na meron tayong hari na nakabitin sa krus, nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Amen? Kaya ako'y lubos na naniniwala sa sinabi ni Haring Solomon, na higit na mabuti ang araw ng kamatayan kaysa sa araw ng pagsilang. Purihin ang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God. Hallelujah. So talagang by the sacrificial death of Jesus Christ, we are set free and that our sins are forgiven. There is now no condemnation for those who are union with Christ Jesus. Wala nang kahatulan ang lahat ng nakipag-isa kay Jesus. Sapagkat nang siya'y mamatay sa krus, tayong lahat ay pinatawad na, nilinis, pinalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngayon po, babalik po ako doon sa binasa natin, sa John 19, verse 19. Isinulat ni Pilato ang ganitong mga salita at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nakasulat ito sa mga wikang Arameo, Latin at Griego. Maraming Hudyo ang nakabasa nito dahil malapit lang sa lungsod ang lugar kung saan ipinako sa krus si Jesus. Nagreklamo ang mga namamahalang pari kay Pilato, hindi dapat hari ng mga Hudyo ang isinulat ninyo, kundi sinabi ng taong ito na siya raw ang hari ng mga Hudyo. Ngunit sinagot sila ni Pilato, kung ano ang isinulat ko, iyon na. So, the King of the Cross. Alam po ninyo, habang binabasa ko ito, ang totoo niyan, knowledgeable si Pilato na walang kasalanan si Jesus. Sinless, hindi siya nagkasala. Kaya lang ito mga Hudyo, mga Pariseyo, mga chief priest, saserdote, gusto nilang mamatay si Jesus kasi nga kinaiinggitan nila. Pangalawa, nung mga tao, sumasampalataya kay Jesus Christ. Naalala niyo ba yung John 11? Di ba? Nung triumphant entry, naku, ang daming ang daming
nagpuri kay Jesus kasi binuhay ni Jesus Christ si Lazaro. Ngayon, nung binuhay ni Jesus Christ si Lazaro, ang daming saksi. Nandoon si Martha, nandoon si Mary, nandoon ang mga disciples, maging si Judas Iscariot, nandoon, at nandoon din ang mga Hudyo at mga Pariseyo at mga namumuno ng bayan. So, nung binuhay ni Jesus yun, kaya pagdating sa John 12, talagang nung mga tao, manghang-mangha. Kakaiba ang tingin nila kay Jesus Christ, makapangyarihan sa salita at sa gawa. At maraming napapagaling na may sakit at nagpakain pa siya ng 5,000. Nagpagaling ng mga pilay, nakadilat ang mga bulag, ang mga bingi, nakarinig, ang pipi, nakapagsalita, ng mga inaalihan ng masamang espiritu, nakalaya sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nung papasok na siya sa triumphant entry, tagumpay talaga. Una, natupad ang propesiya tungkol kay Hesukristo. Pagpasok sa Jerusalem, natupad yon. Pangalawa, natupad ni Jesus Christ, nagawa ni Jesus Christ nung gawain niya dito sa lupa, nung siya ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Pangatlo, talagang ipinakita na parangalan niya ang Ama at siya na parangalan at naipakita sa lahat ng tao ang kanyang kapangyarihan. Kaya pagpasok sa triumphant entry sa Jerusalem, pinupuri siya ng mga tao. Hosanna! Hosanna! Kasi ang Israel nung panahon na yun, under ng Roman Empire. So Hosanna meaning, save us. Save us. Tapos hari ng Israel. Yun ang sabi roon. So kaya pinupuri siya. Kaya ngayon, naiinggit ng mga nung muling nabuhay si Lazaro, gustong ipapatay ng mga chief priest kasi nung mga tao tumatalikod na sa mga Pariseo sa Judaism, nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ngayon, eto na ngayon, dahil sa pagpasok sa Jerusalem, andyan na, nag-predict na si Jesus Christ ng kamatayan niya, tinatwa siya ni Pedro. So, pagdating dyan, nung mga tao, pati mga chief priest, nung una, triumphant entry, pinupuri siya, pinasasalamatan, sinasamba siya, pero pagdating dito, ipako siya sa krus. Pero si Pilato po, alam niyang walang kasalanan si Jesus. Ngayon, di ba, nilagay niya sa ulunan ng krus ni Jesus. Si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Si Jesus na taga Nazaret, the King of the Jews. Alam nyo ba, insulto sa mga yun, sa mga Hudyo at sa mga Pariseyo. O ayan ang inyong hari. Yan ang hari ng mga Hudyo. Ipinapako nyo sa krus. Gusto nyong mamatay. So kaya hindi pumayag ng mga namamahalang pari. Palitan daw nung nakalagay doon nung inri, palitan daw nung nakalagay doon ang ilagay, ako ang hari ng mga Hudyo. Si Jesus ang nagsabi yun. Yun ang gustong palabasin ng mga chief priest. Pero, alam nyo ba yung nakasulat na inri doon sa ibabaw ng krus ni Jesus, sa ulunan niya. Sabi rito, nakasulat, ulitin ko lang isinulat ni Pilato ang ganitong mga salita at ipinalagay sa krus si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nakasulat ito sa mga wikang Arameo. Ito yung Hebrew language. Latin, Roman, kasi sakop sila ng Roman Empire. Nung Latin, sa Roma yon. Nung Griego, yan yung mga Gentiles. Nababasa lahat ng tao yun nung nakabayubay si Jesus Christ sa krus. Dahil malapit ang lungsod sa lugar kung saan ipinako sa krus si Jesus. Kaya nga nagreklamo yung mga namamahala. Ngayon, ang totoo niyan, si Jesus Christ talagang hari siya. Yan ang totoo niyan. Hindi lang given na yon, hari siya ng mga Hudyo, pero hari rin siya ng Romano, hari rin siya ng Hintil, at hari siya ng sangkatauhan.
mga kapatid. Nung kanyang paghahari, hindi nababawasan. Lalong lumalago. Kaya nga itong John 19, verse 19 to 22 to 20, para itong Romans 1:16, sabi ni San Pablo, I have complete confidence in the gospel. It is God's power to save to those who believe. First the Jews and also the Gentile. Kasi nabasa ng lahat nung nakalagay sa ulo na ni Jesus, Inri, hari ng mga Hudyo. Pero ang totoo niyan, hari siya ng lahat. Ngayon po, patunayan natin nung kanyang pagiging hari. Kasi King of the Cross. Ito po, ang nakalagay. Ang nabanggit nga ni Kuya ni Minister Boy nung Galatians 3:13, isinumpa ang bawat binibitay sa puno. Totoo yun. Nangyari kay Jesus yun dahil inako niya ang ating mga kasalanan. Na supposed to be, tayo ang, the wages of sin is death. No one is righteous. Lahat tayo hindi nakasunod sa batas ng Diyos. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, inako ni Jesus Christ ng ating kasalanan. Tinubos tayo sa pamagitan ng kamatayan sa krus. Pero si Jesus Christ, hindi po siya sinumpa. Wala siyang kasalanan. Siya lang ang karapat. Dapat, there is a Lamb of God who takes away the sin of the world. By the sacrificial death of Jesus Christ, we are set free and that our sins are forgiven. Pinahintulot ng Diyos yun para akuin ang ating mga kasalanan. Kaya alam nyo, nung cross ngayon, sa panahon natin, nung gampanan ni Jesucristo, nung pagkamatay niya sa krus, ngayon, ng mga tao, may mga cross na, no? Naging maganda ng image ng cross ngayon dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi King of the Cross, mga kapatid. Ngayon po, si Jesus Christ, sabi ko nga sa inyo, hindi lang siya hari ng mga Hudyo, hindi lang siya hari ng Roma, hindi lang siya hari ng Griego, hari siya ng buong sangkatauhan. Kaya sa Philippians 2, pero ito muna sa Ephesians 1, verse 21. Ephesians 1, verse 21. Ang gusto ko ipaabot dito ng kanyang pagiging hari. Nabanggit ni Kuya Boy, no, propesya pa lang, Isaiah 9:6, a child is born to us, a son is given to us, and he will be our ruler. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, and the Prince of Peace. Isaiah 9:6 yan, mga kapatid. At ito pa sa Ephesians 1:21, kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihan. Nasa ilalim na lahat, mga kapatid, kaya angat siya sa lahat. King siya sa lahat, hindi lang sa cross, lahat siya ang namamahala. Ang kanyang pangalan ay hindi mapapantayan ng anumang kinikilalang pangalan. Hindi lang sa panahong ito, kundi sa darating pang panahon. Verse 22, ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo sa lahat para sa ikabubuti ng iglesia. Mga kapatid, po? Another scripture, pagkapatunay na si Jesucristo ay Hari, the King of Kings and the Lord of Lords. Matthew 28. Yan. Matthew 28. Ito. Verse 18 to 20. Pagkapatunay po na siya ang hari ng lahat. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi sa mga alagad, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ito ang sabi ngayon sa mga pinag-aharian ng Diyos sa ating mga Kristiyano ngayon. Ito ang sabi ng Diyos. Pati sa alagad, kasama tayo, humayo tayo sa lahat ng mga lahi at gawin silang mga alagad ko. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Hindi lang natatapos dun yun. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo at tandaan ninyo, palagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng
mundo. So, nung paghahari niya, hindi division, multiplication, mga kapatid. Sabi kasi ng iba, ang preaching of the gospel, hindi po nababawas, lalo pong lumalago. Ang sabi dito, making them my disciple. Teach them to obey. Saan? Sa salita ng ating Panginoon. Ang pangako niya, I will be with you wherever you go. Pero ang point dito, ibinigay kay Jesus ang lahat ng kapangyarihan. Sa Philippians 2, another scripture, sa pagiging hari ng ating Panginoong Jesus. Philippians 2 verse 10 to 11. Upang sa pangalan ni Jesus, luluhod at lahat magpupuri ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa. Magpupuri ang lahat nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa. Ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos. Kita nyo, mga kapatid, kung gaano ka-powerful nung pagiging hari niya. Kaya nung pumasok sa triumphant entry, tagumpay talaga. Kaya pinuri siya roon, hari ng Israel. Mga kapatid, ito pa sa Revelation 11:15. Nang pinatunog ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta, may narinig akong malalakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, maghahari na ngayon sa buong mundo ang ating Panginoon at ang kanyang Mesiyas at maghahari siya magpakailanman. Sa Revelation 11 verse 15. Matthew 6 verse 9 and 10. Nung tinurong panalangin, ang sabi rito, kaya manalangin tayo ng ganito, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang inyong pangalan. Dumating nawa, sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa katulad ng sa langit. Your kingdom come, thy will be done here on earth as it is in heaven. Yan po ang pagiging hari ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat nasa ilalim niya. Mabutit masama, nasa ilalim niya. Mahirap at mayaman, nasa ilalim niya. May pera o wala, nasa ilalim. Itong nangyayari sa panahon natin, nagkaagera, nasa ilalim niya ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Walang nalilingit sa Diyos. God is omniscient. Dapat lang siyang purihin, dapat siyang pasalamatan, dapat siyang sambahin. Ngayon, mga kapatid, babalik po ako. Anong teaching meron dito? Sa mga Hudyo, nung inilagay na King of the Jews, that is what is mockery for others is precious for us. Para sa atin, mahalaga ito. Kaya nga sabi ng Bible, huwag mong ihagis ang perla sa baboy. Yuyurakan lang nila yon. Pero sa atin, napakahalaga ng Word of God. Mga kapatid, lahat ang tumanggap kay Kristo, nagiging mabangong halimuyak sa Diyos. Sapagkat si Kristo ang mabangong halimuyak sa Diyos. Pangalawa, mga kapatid, ito maganda dyan, na maintindihan natin, Jesus is the King, God, and man. That is amazing love. Inalay niya yung buhay para sa atin. Di ba ang mga hari, dapat pag nandyan, ikaw ang yuyuko. Pero si Jesus Christ, di ba? Nung coronage niya sa triumphant entry, hari siya ng Israel, pero anong ginawa niya? Nakasakay sa donkey. Speaks about humility. Nag-serve siya. Mga kapatid. Kaya dito, napakalaking dakilang pag-ibig ng Diyos na isang Diyos na nagkatawang tao, na naging at hari na namatay para sa atin. Ibang klaseng pag-ibig yan, mga kapatid. At ang gusto ko pa ipaabot, Jesus is the King of all the nation, of all the world. Heaven, earth, maging sa ilalim ng earth, siya ay hari, mga kapatid. Kaya ngayon, ang application nito, share the gospel of the reign of Christ to the people around you. Mga kapatid, babalik po ako. Hari na siya. Nagtagumpay na siya. Ang tanong, si Jesucristo ba ang naghahari sa buhay natin ngayon? Tagumpay ba si Jesus sa puso natin?
ang utos ng hari hindi nababali. Ang hari mayroong palasyo. Siya ang nasusunod doon. Kung siya ang hari natin, nasusunod ba siya sa buhay natin? Kaya, share the gospel of the reign of Christ to the people around you. Be the King's ambassador and representative. Be the King's ambassador and representative. Tayong lahat, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Tandaan natin, ang daladala natin, hindi ang ating sarili. We are ambassadors of Christ. We are servant of Christ. Tayong lahat ay representante ng ating Panginoong Diyos. Nung hari ang daladala natin. Kaya makita sa buhay natin. And then, expand the kingdom of God in our life. Sa buhay natin. Last, start reaching our loved ones. So, ang pagiging hari niya, ito'y pangkalahatan, mga kapatid. Kaya, kung salagang siya ang naghahari sa buhay natin, hayaan natin siyang maghari. Kaya naalala ko yung kantang, isang pintong mahiwaga, di bubukas ng kusa. Si Jesus ang dooy tumutuktok, naghihintay ng sagot. Sumagot ka na ba sa Kanya? O ayaw mong maabala? Buhay mo ay laging gugulo kung wala si Kristo sa iyo. Pag-isipan kung anong ligaya ang iyong malalasap doon sa kalwalhatian. Puso mo'y buksan at si Kristo'y anyayahan. Kaligtasay tunay na makakamtan. So mga kapatid, hayaan natin ang Panginoon Hesukristo ang maghari sa ating buhay. Marami po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ate Boy. So, pray po muna tayo. Biyernes Santo ngayon, punuin natin ng kabanalan ang araw na ito. Huwag lamang mga rituals and ceremonies. Huwag lamang yung nakagawian. Kundi gawin nating makatotohanan. Kung anong ginawa ng Panginoong Yesus, magpasya tayo na maging buhay natin. Hindi lamang tuwing Biyernes Santo. Sa birthday muna tayo, Brother Boy. Birthday. Sige. Brother Joel Bartolome, Sister Lily Monsanto, Sister Irene Ginto, Sister Grace Marquez. April 3 po yan, ha? Mga kapatid, happy birthday, Bong. Pasok, Brother Bong. Ayan. Happy birthday! Enjoy your day, mga kapatid. Meron pong announcement. Bukas na po ito, Saturday. Life in the Spirit Seminar, April 4. Bukas po yan, tomorrow, 8 a.m. Dito po sa Parañaque Worship Center. Open to all areas. North, East, West, and South. Lahat po, inaanyayahan. So, nung mga workers po na naka-assign, pwede po kayo magsabi. Para po magkaroon, kindly inform your assigned workers para po magkaroon kami ng head count para po sa pagkain natin.
So, Life in the Spirit Seminar. So, thank you, Lord, mga kapatid. Minister Boy, paalam na po kayo. Thank you, Lord. Manalangin po muna tayo. Purihin ka, dakilain, aming Ama, iisa, aming haring walang hanggan, walang kamatayan, hindi nakikita. Sa iyo po lahat ang papurit parangal. Sa lahat po ng mga nabitiwan mong salita, Biyernes Santo po ngayon, O Lord, huwag mong pababayaan na may masayang. Makip-kip ng aming mga kapatid at kung paano ito'y makapangyarihang bumago sa hindi lamang sa aming personal na buhay, kundi sa kabuuan ng aming paniniwala at pagsa-celebrate ng mahal na araw. Maging makatotohanan nawa po ang bawat isa, O Lord. Purihin ka, dakilain sa tulong ng iyong banal na Espiritu, maitama po kaming lahat. Purihin ka. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Bye-bye po, mga kapatid. God bless. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.